Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang taong nagsimulang parang biro sa iba, pero ngayon, siya na ang pinakasikat na komedyante, host, aktor, singer, at icon ng tapang at pagmamahal sa sarili. Ito ang kwento ng isang taong minsang tinuwanan, pero ngayon ay tinitingala. Mga pamangkin, kilalanin natin si Vice Ganda. Isinilang si Jose Marie Borja Visceral noong March 31, 1976 sa Tondo, Manila. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang barangay captain, habang ang ina ay simpleng may bahay. Sa isang lugar kung saan parang laro ang makaligtas sa araw-araw, doon hinubog ang batang si Jose Marie, kilala sa bahay bilang Tutoy. Pero kahit sa gitna ng hirap, likas na siyang palabiro. Sa bawat kwentuhan, laging may punchline. Sa bawat problema, may tawa siyang baon. Pero hindi madali ang maging iba sa isang macho, rough na lugar tulad ng Tondo. Bata pa lang si Tutoy, ramdam na niya na iba siya. Mahilig sa sayaw, sa makeup, sa pageant. At dahil dito, madalas siyang pagtawanan, insultuhan, at minsan, saktan. Ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang kabataan. Nang mapatay ang kanyang ama, isang trahedyang dumurog sa puso ng buong pamilya. Doon tuluyang bumagsak ang mundo ni Vice. Nawalan sila ng haligi, nawalan ng kabuhayan, at ang ina niya ay napilitang mang-ibang bansa para makapagpadala ng pera. Habang ang mga kapatid ay nagsikap sa eskwela, si Vice naman ay natutong maghanap ng paraan para mabuhay. Nagtinda ng kung ano-ano, naging service crew, nag-perform sa maliit na comedy bars. At sa bawat stage na pinagtatawanan siya, ginamit niya ito bilang sandata. Kung tatawanan niyo ako, edi patawanin ko na kayo. Nang nadiskubre siya sa comedy bar na The Library, nagsimula ang kanyang tuloy-tuloy na pag-angat. Hindi lang kasi siya nakakatawa, matalino, mabilis mag-isip, at may lalim ang mga jokes. Stand-up comedy with heart, sabi ng mga audience. Sa bawat biro niya tungkol sa sarili, may hugot. Sa bawat patawa, may pag-asa. At sa likod ng kanyang make-up, wig, at makukulay na damit, isang lalaking dumaan sa madilim na gabi pero piniling magliwanag. Pamangkin, sandali lang. Kung umabot ka na sa parteng to, ibig sabihin, idol mo din si Vice Ganda. Kaya naman hinihiling ko na, bigyan mo naman ng konting suporta si Tito Daldal. Hit like, smash subscribe, at i-comment mo kung sinong artista ang gusto mong talakayin natin next. Malay mo, ikaw na ang susunod nating Tito Daldal shoutout. Ituloy natin ang kwento ni Vice. Ang pinakamalaking break niya, ang It's Showtime, noong 2009. Dito, hindi lang siya komedyante, naging haligi ng Noontime TV. Araw-araw siyang kasama ng mga Pilipino habang kumakain, nagtatrabaho, o nagpapahinga. Dito rin niya ipinarinig ang linyang, "Push mo yan, ganda for all, pak na, pak." Naging voice siya ng mga LGBTQ+ Pinoy, mga kabataang gustong marinig, at mga taong gustong makita ang sarili nila sa TV, na hindi nahihiya, hindi natatakot. Hindi lang sa TV, maging sa pelikula, si Vice ay sumabog rin. Private Benjamin, Sister Akas, The Mall, The Murrier, lahat naging blockbuster. Siya ang unang openly gay box office king sa bansa. At habang ang iba'y nagdududa pa rin sa kanya, siya naman, mas lalong nagningning. Kahit sa musika, pinasok niya. Nag-concert sa Araneta, sa abroad, sa MOA Arena. Hindi man siya tipikal na singer, dala niya ay puso at kwento. Pero mga pamangkin, kahit tagumpay na siya, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Sa bawat araw, may bashers. May mga taong tinatawag siyang bad influence, vulgar, pa-cute lang, o di nararapat. Pero anong ginagawa ni Vice? Tuloy lang. Ginagamit niya ang kritisismo bilang gasolina para magpatuloy. Mas lalong, pinatibay siya ng panahon, at mas lalong lumalim ang mensahe niya. Maging totoo ka, huwag mong ikahiya kung sino ka. Noong 2021, nagpakasal sila ni Ayon Perez sa Las Vegas, isang simpleng ceremony, pero punong-puno ng pagmamahalan. Marami ang na-inspire, kasi para kay Vice, ito ang sagot sa tanong, may forever ba ang tulad namin? Ang sagot niya, oo, basta totoo ang puso. Mga pamangkin, ang kwento ni Vice Ganda ay isang paalala. Hindi mo kailangang ipagkasya ang sarili mo sa molde ng iba. Hindi mo kailangang magmakaawa para tanggapin. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo, kahit walang naniniwala sa'yo. Mula sa batang, Tutoy, ng Tondo, hanggang sa unkabogable star, ng buong Pilipinas. Si Vice Ganda ay hindi lang nagpapatawa, nagpapalakas ng loob. Sa bawat salita, sa bawat tawa, at sa bawat pangarap. Ipinakita sa atin ni Vice Ganda na ang katotohanan mo ay hindi kahinaan, kundi kalakasan.
Kung na-inspire ka sa kwento ni Vice Ganda, i-like mo ang video na to, i-comment mo ang paborito mong Vice moment, at i-share mo sa kaibigan mong gustong makahanap ng tapang. At kung gusto mong mapasama sa next Tito Daldal shoutout, i-comment mo lang kung sinong personalidad ang gusto mong talakayin natin next. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, hindi kahihiyan ng pagiging totoo. Ang tapang ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili. Vice Ganda, kunin mo naman ang otits mo sa It's Showtime, para dumaldal pa more.